Sa loob ng 4 na taon noong ika-14 na siglo, isa sa bawat 3 Europeo ang naglaho sa balat ng daigdig, 25 milyong tao ang basta na lamang naglaho. Ang mga lungsod ay naging mga sementeryo at ang mga nakaligtas ay hindi na nakapaglibing ng mga patay bago sila mismo ay bumagsak sa mga lansangan. Ang Black Death ay lumaganap sa buong kontinente ng mas nakakatakot kaysa sa anumang digmaan. Sa loob ng 5 taon, mas maraming tao ang namatay kaysa sa pinagsamang lahat ng krusada. Binago ng sakit na ito ang takbo ng kasaysayan magpakailanman at ngayon ay matututunan mo kung paano pinabagsak ng isang maliit na bakterya ang sangkatauhan. Ang sakit ay nagsimula ng walang malay, lagnat, sakit ng ulo, panghihina, tulad ng karaniwang sipon. Pagkalipas ng isang araw, malalaki, masakit, at kasing laki ng mansanas sa mga tumor ang lilito sa katawan sa singit, kilikili, at leeg. Ang mga ito ay tinatawag na buboes. Ang mga buboes ay mapupuno ng nana at dugo, ang nakapalibot na balat ay magiging itim at mamamatay, at isang itim at mabahong likido ang lalabas mula sa mga sugat. Ang mga pasyente ay mabubulunan, uubo ng dugo, magsusuka ng itim na bagay, at ang kanilang mga lagnat ay tataas ng husto kaya't sila ay mababaliw sa init at sakit. Dumating ang salot mula sa silangan sa kahabaan ng Silk Road noong 1346, dala ng mga karaban ng kalakalan. Ang sakit ay dala ng mga pulgas na nabubuhay sa mga daga, kakagat ng pulgas ang isang nahawa ang daga at pagkatapos ay isang tao na inilalagay ang nakamamatay na bakterya sa daluyan ng dugo. Naglalakbay ang mga daga sakay ng mga barko sa mga kariton na may dalang mga kalakal, sa mga sako ng butil, saan man may pagkain at tao, naroon sila. Kapag namatay ang isang nahawa ang daga, ang mga gutom na pulgas ay gagapang papunta sa mga tao. Ang isang pulgas ay maaaring makahawa ng 12 ng mga tao sa loob lamang ng ilang araw. 3 hanggang 7 araw lamang ang lumipas mula sa kagat hanggang sa kamatayan. Ang sakit ay pumatay ng napakabilis. Ang unang araw ay parang sipon, ang pangalawa ay may dala ng bubog, at sa pangatlo, nagsimula ang tunay na paghihirap na may kasamang lagnat at delirium. Nawala sa pag-iisip ang mga may sakit, sumisigaw, kinamot ang kanilang mga mukha hanggang sa damyugo at nakakita ng mga demonyo at anghel ng kamatayan. Sa pagtatapos ng linggo, ang katawan ay tuluyang nangitim, ang gangrene ay nagsimula sa mga paa at kamay, at ang tao ay namatay sa matinding paghihirap o nahulog sa isang koma. Ang mga lungsod noong medieval ay nalunod sa amoy ng nabubulok na laman. Ang mga patay ay nakahandusay sa mga lansangan ng ilang araw dahil walang naglilinis sa mga ito. Binubuhusan ng mga tao ng suka ang kanilang mga bahay, nagsunog ng mga mabangong halaman at nagdadala ng mga supot ng pampalasa sa ilalim ng kanilang mga ilong, ngunit walang makapagtatakip sa nakakasukang amoy ng kamatayan. Ang hangin ay napakakapal ng amoy ng pagkabulok kaya marami ang natatakot na huminga ng malalim at nagsuot ng basahan sa kanilang mga mukha. Sinabi ng mga nakaligtas na ang amoy ay gumugulo sa kanila sa buong buhay nila, kumapit ito sa kanilang mga damit, tumago sa mga dingding ng kanilang mga bahay, at nanatiling nakaukit sa kanilang mga alaala magpakailanman. Giniba ang buong bayan, walang natira para ilibing ang mga huling patay. Sa mga nayon, may mga bahay na natagpuan kung saan lahat ay patay, ama, ina, mga anak, mga katulong, ang buong pamilya ay nakahiga sa kanilang mga kama, nangingitim at namamaga. Ang bilang ng mga bangkay ay naging napakarami kaya imposibleng maghukay ng mga individual na libingan, naghukay sila ng malalaking hukay at itinapon ng mga bangkay dito ng daan-daan na nakapatong-patong na parang panggatong. Sa London pa lamang, mahigit 200 libingan ang nahukay, bawat isa ay naglalaman ng ilang libong tao na walang pangalan, panalangin, o lapida. Nang mapagtanto ng mga tao na darating ang kamatayan para sa lahat, marami ang nagpasya, bakit susundin ang moralidad kung mamamatay ka bukas? Sumiklab ang mga piging at labis sa pagpapakasaysa sa mga lungsod. Ang mga tao ay umiinom ng alak ng maraming araw, nakikipagtalik sa mga lansangan, at ginugol ang lahat ng kanilang ginto sa libangan. Nawalan ng laman ang mga simbahan at umaapaw ang mga bahay aliwan at tavern, sumigaw ang mga pari tungkol sa kasalanan at impyerno, ngunit walang nakinig. Ibinigay ng mayayaman ang kanilang mga ari-arian at sumama sa mga pulutong ng mga nagsasaya dahil hindi mabibili ng pera ang kaligtasan mula sa Black Death. Ang mga doktor na may salot ay nakasuot ng mapanglo na suit na may mahahabang tuka na pinalamanan ng mababangong halamang gamot, naniniwala silang poprotektahan sila nito mula sa kontaminadong hangin. Sinasakal nila ang mga bubo gamit ang nagbabagang mga kutsilyo, sinusunog ang mga sugat gamit ang nasusunog na bakal, at pinatuyo ang mga galon ng dugo, lahat ng walang anesthesia. Pinayuhan ng ilang doktor na huminga ng dumi, ang iba ay umiinom ng ihi, at ang iba naman ay naglagay ng mga buhay na palaka at patay na kalapati sa mga bubo. Wala sa mga pamamaraan ang gumana, ang mga doktor ay namamatay ng kasing dalas ng mga pasyente, at kung minsan ay mas mabilis pa dahil palagi silang nakikipag-ugnayan sa mga may sakit.
Nang mapatunayang hindi epektibo ang medisina, nagsimulang maghanap ang mga tao ng masisisi at nakahanap ng mga Hudyo, ulubi, ketungin, at mga mangkukulam. Isang alon ng madugong program ang kumalat sa buong Europa. Ang mga pamayan ng Hudyo ay sinunog kasama ang mga naninirahan dito at inakusahan ng pagkalason sa mga balon. Libo-libong kababaihan ang sinunog sa tulos bilang mga mangkukulam. Ang away sa kapitbahay o tsismis ay sapat na para mapunta sa apoy. Ang mga may kapansanan at palaboy ay pinatay ng walang paglilitis. Ang mga ketungin ay nilunod sa mga ilog. Ang lipunan ay nabaliw sa takot at naghanap ng anumang paraan upang matigil ang mga pagkamatay. Pagkatapos ng Black Death, kakaunti na lamang ang mga magsasakang natitira sa Europa kaya't hindi na makahanap ang mga may-ari ng lupa ng mga manggagawang magtatrabaho sa lupa. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan, maaaring makipagnegosasyon ng mga ordinaryong tao tungkol sa mga sahod at kondisyon dahil ang kanilang paggawa ay naging isang bihirang kalakal. Nagsimulang gumuho ang pagkaalipin, ang mga magsasaka ay lumipat sa mga panginoong nagbabayad ng mas malaki at tinatrato sila ng mas maayos. Mas epektibong winasak ng Black Death ang feudalismo kaysa sa 1,000 rebelyon at nagpasimula ng isang proseso na haantong sa modernong ekonomiya makalipas ang ilang siglo. Pagkatapos ng epidemya, ang sining Europeo ay napuno ng mga imahe ng kamatayan. Inilarawan ng mga artista ang mga kalansay na sumasayaw kasama ng mga hari at mga pulubi. Ang sayaw ng kamatayan ay lumitaw sa mga fresko ng simbahan na naglalarawan ng isang kalansay na nangunguna sa mga tao ng lahat ng uri ng lipunan, ang papa, ang emperador, isang magsasaka, isang bata. Lumikha ang mga artista ng mga kakilakilabot na ukit ng mga nabubulok na bangkay, mga bulate na gumagapang mula sa mga socket ng mata, mga buto sa mga korona, kamatayan sa lahat ng dako. Ang madilim na estetikang ito ay nanatili sa loob ng maraming siglo at nakaimpluwensya sa kulturang kanluranin hanggang sa mga modernong pelikulang horror at musikang gothic. Paulit-ulit na bumalik ang salot, ang huling malaking pagsiklab ay naganap sa London noong 1665. Sa loob ng isang taon, pumatay ito ng 100,000 tao, ipinatupad ng lungsod ang mga unang kwarentines sa kasaysayan na ikinulong ang mga nahawaan sa kanilang mga tahanan kasama ang kanilang mga pamilya. Isang pulang krus ang ipininta sa mga pinto ng mga bahay na ito kasama ang nakasulat na, "Panginoon, maawa ka sa amin," isang hatol na kamatayan para sa lahat ng nasa loob. Ang epidemya ay napigilan ng malaking sunog sa London, tinupok ng apoy ang mga pugad ng daga at mga lugar na nahawaan na nag-alis ng sakit sa lungsod kapalit ng pagkawasak nito. Hindi pa nawawala ang bakterya ng salot, nabubuhay pa rin ito sa mga daga sa buong mundo, kabilang ang sa Amerika, Asia, at Afrika. Ilang libong kaso ang naitala bawat taon, ngunit pinapatay ng mga modernong antibiotic ang bakterya sa loob lamang ng ilang araw pagkatapos uminom ng mga tableta. Ang salot ay hindi natalo ng mga panalangin, kundi ng mga simpleng bagay, mga sistema ng dumi sa alkantarilya, sabon, pagkontrol ng daga, at ang pag-imbento ng mga antibiotic noong ika-20 siglo. Ngunit kung hindi agad sisimulan ang paggamot, ang bubonic plague ay pumapatay ng kalahati ng mga nahawaan sa loob ng parehong 7 araw na nangyari 700 taon na ang nakalilipas. Ipinakita ng pandemya ng COVID na ang sangkatauhan ay hindi naging mas matalino, ito ay pareho pa rin ng dating takot, pagturo ng daliri, pagtanggi sa agham, at paniniwala sa mga sabuatan. Ang pagkakaiba lamang ay mayroon tayong teknolohiya at medisina, ngunit wala silang kapangyarihan laban sa kahangalan ng tao at sa pagtangging magpabakuna. Nagbabala ang mga siyentipiko na ang mga bagong sakit ay mas madalas na lumilitaw dahil sa deforestation, kalakalan ng wildlife, at pagkatunaw ng permafrost. Ang susunod na pandemya ay maaaring mas nakamamatay kaysa sa salot. Ang tanong ay hindi kung mangyayari ito, kundi kailan at kung magiging handa ba tayo. Ang salot ang nagpatunay na pinakamahalagang bagay. Ang kalikasan ay mas malakas kaysa sa anumang imperyo at ang isang maliit na bakterya ay maaaring magpabago sa takbo ng kasaysayan sa loob lamang ng ilang taon. Ang kaligtasan ay hindi nakasalalay sa mga panalangin at pananampalataya sa mga Diyos, kundi sa agham, kalinisan, at kahandaang magbago sa halip na maghanap ng mga sisi. Pagkatapos ng salot, lumitaw ang mga unang sistema ng pangangalagang pangkalusugan, mga kwarentines, at mga pamantayan sa kalinisan. Ang buong pundasyon ng modernong medisina ay isinilang mula sa impyernong ito. At higit sa lahat, ang mga sakit ay hindi nagtatangi sa pagitan ng mayaman at mahirap, hari at dukha, lahat ay ganap na pantay-pantay sa harap ng isang epidemya. Ang Black Death ay pumatay ng mahigit 100 milyong tao sa buong mundo at magpakailanman ay nagpabago sa mukha ng sibilisasyon ng tao. Winasak nito ang lumang mundo, inilunsad ang Renaissance at pinili tayong maghanap ng mga siyentipikong sagot sa halip ng mga paliwanag sa relihiyon para sa lahat ng tanong.
Nabubuhay tayo sa isang mundong nilikha ng sakuna na ito, ang ating medisina, ekonomiya, at mga karapatang pantao ay bumangon mula sa abo ng Black Death. Ang sangkatauhan ay marupok, ngunit natuto tayong mabuhay, matuto mula sa ating mga pagkakamali at itayo ang hinaharap sa mga guho ng nakaraan, ito ang ating pinakamalaking lakas. Kung nahanap mo itong kawili-wili, mag-subscribe upang hindi mo makaligtaan ang mga bagong episode. Lahat ay maikli at diretso sa punto.